Hello, good morning po sa ating lahat mga kapatid. It is a good thing to be in the house of the Lord. Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, I'm so blessed dahil nakatabi kita. Amen. Hallelujah. So, kanina, yung sabi ng presider natin, masaya ba kayo na nandito kayo sa tahanan ng ating Panginoon? Sabi niya. Pero sabi niya, Amen. Bakit parang nangihina kayo? Excited ba kayo sa araw na ito? Amen. Tignan mo nga uli ang katabi mo kung mukhang excited or mukhang frustrated naman. Hindi naman. Kapatid, kung mukhang frustrated ka sa araw na ngayon, sa araw na ito, I'm praying na renewed ka na and revive ka na pagkatapos ng ating service. Amen. So, bago ko po introduce ang ating title ng ating message sa umagang ito, ay nasanay kayo sa akin na yung video nasa last. Ito ngayon, yung video naman is nasa unahan na siya. Pero short lang. Short video lang, mga kapatid. Okay. Yan. Wala na. Ayun lang, short lang siya. Parang nasa loob tayo ng hospital, ano. Parang alam nyo, nung napapanood ko tong video, parang ipinapaalala sa akin yung nasa loob po ako ng ICU, yung sa kapatid ko. So, ang tanong ko naman sa umagang ito, mga kapatid, nag-e-echo siya. Kumusta naman yung kondisyon ng puso ng bawat isa sa atin? Ilagay nga natin yung ating kamay sa tapat ng ating puso. Sa puso ha, hindi sa abdo. Sa puso, mga kapatid. Ayan, tumitibok-tibok ba yan, mga kapatid? Tumitibok naman. Sino kaya ang sinisigaw ng puso natin? Oo, maalam ko na si Lokong mo. Pero sa araw na ito, sino kaya ang tinitibok? Si Jesus ba? Or baka naman central. Yan pala, meron ka palang ipipick up doon o meron kang imimit mamaya. So, siguro kung ipapasuri natin ang ating puso sa doktor, yung isang espesyalista ng heart, siguro sasabihin sa atin, ay normal naman yung tibok ng puso mo. Pero kung ipapasuri naman kaya natin yung tibok ng ating puso sa banal na espiritu ng ating Panginoon, ano kaya ang findings sa atin? So, pag ang tao ay huminto sa pagtibok yung puso niya, sa pamamagitan yung mga ginagawa nilang CPR, yung pinapump nila, yung resuscitation na sinasabi, yung sinusubukan yung doktor na buhayin muli yung daloy ng dugo or yung oxygen sa utak or puso para mailigtas yung buhay ng isang tao. Sa ating buhay Kristiyano naman, pag nakakakitaan tayo ng mga simptomas ng hindi maganda sa ating buhay Kristiyano, gaya yung pag meron tayong sakit sa puso, di ba, meron mga sintomas yan. Kung mahilig ka sa mga makolesterol, talaga naman yung puso natin ang matatamaan. Ngayon, sa sintomas naman bilang isang Kristiyano, halimbawa, parang gusto mo nang mag-backslide, nawawala na yung joy mo sa Panginoon, dahil na rin siguro binabagyo ka ng mga napakaraming mga problema or mga pagsubok sa buhay. Siguro ikaw yung Kristiyano na you are laughing at the outside, pero deep inside, pag nasa loob tayo ng kwarto natin, talaga naman mapapaiyak. Umiiyak ang puso ko, sumisigaw. Ayan, napapakanta ka tuloy, talang ginaganon mo pa yung kamay mo. So, sa umagang ito, mga kapatid, I would like to share with you the title of our message. I know na meron na kayong idea kung anong title natin. Naulit siya. Ito na. So, the title of our message is The Revival of the Heart. Ang ating passage ay mula sa chapter
2 Samuel chapter 12, verse 5 to 25. Dahil napakahaba po ito mga kapatid, ay hindi na po natin babasahin. Dahil mapapasadahan naman natin yan habang pinag-aaralan natin ang bawat main points. So ang ating supporting verse ay mula sa Psalm chapter 85, verse 6 to 7. Sabi dito, "Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Show us your unfailing love, Lord, and grant us your salvation." Ang salmista ay nagtatanong sa Diyos ng isang napakahalagang tanong. Hindi mo ba kami bubuhayin muli? Nagpapaalala sa atin mga kapatid na ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng spiritual na paggising or spiritual awakening. So dumadating sa punto ng buhay ng isang Kristiyano na talaga naman nang lulupaypay tayo at nangihina at nawawalan ng passion sa paglilingkod sa Panginoon. Kung sa medical na termino, 50-50 na ang ating tibok ng ating puso sa Panginoon. Nasa critical na. Or di kaya'y nagmamalfunction na yung puso natin dahil marami nang nakabarado. Ano ba yung mga nakabarado dito sa puso natin? Number 1 na po mga kapatid, ang mga kasalanan. Yung mga bagay na ginagawa natin na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. That's why we need divine surgery of the heart or spiritual CPR. Revival, ang meaning po, it comes from the Hebrew word chaya or haya in Hebrew, which means to live, to revive, to keep or make alive, to give life, quicken, recover, repair, restore to life, save, be whole. Ang dami. So, pag ang pasyente ay na-cardiac arrest at ni-revive siya ng doktor, meaning that life has been brought back into function. So mga kapatid, ano man yung mga dead areas sa buhay natin, dead relationship natin sa ating Panginoon, dead relationship natin sa ating mga mahal sa buhay, lalong na sa ating asawa, dead finances, dead emotion, dead dreams, yung mga pangarap natin, nawala na rin. Dead passion, nawala na rin. Ano man yung mga dead areas na yan sa buhay natin, mga kapatid, every dead things come back to life. And our only hope, that is our Lord Jesus Christ. Amen. Kahit patay na kuko pa yan, kapatid, mabubuhay yan. So, humans can resuscitate. But only God can resurrect. Amen. So, this morning, mga kapatid, ang prayer ko ay maging handa ang bawat isa sa atin. Sabi nga dito sa Hebrew, "Today, if you hear my voice, do not harden your heart." So, ang goal ko sa umagang ito, mga kapatid, ay manumbalik yung dating sigla, yung function ng ating puso, na kung saan nandun na talaga, nanlulupaypay ka na, parang nangihina na yung relasyon mo sa Panginoon. I pray na magkaroon tayo, kung kinakailangan na magkaroon ng divine surgery sa umagang ito, or kailangan mo na ng spiritual CPR, I pray na mangyari iyon. So kailangan maging handa tayo sa araw na ito. So when we say na magkaroon tayo ng divine heart surgery, di ba pag sa medical yan, masakit pag inaoperahan ka. Hindi mo ramdam kasi ma-anesthesia. Pero sa umagang ito, walang gagamitin anesthesia ang Panginoon. So, pinapangunahan ko na kayo, baka may masambit ako na masasaktan ang bawat isa. So, mayroon akong 4 na ibabahagi sa umagang ito na
na kung saan when there is a revival, ano yung ina-expect natin na mangyayari. So, handa na ba kayo? Amen. So, number 1 na. Hindi na po natin patatagalin pa. So, when there is a revival of the heart, there is confrontation. Title pa lang ng confrontation. Basahin po natin ito sa Tagalog. Meron naman na siyang English dito para mas maintindihan natin. Labis na nagalit si David sa mayaman at sinabi niya kay Nathan, "Isinusumpa ko sa Panginoon na buhay na dapat patayin ang taong gumawa niyan. Dapat niyang bayaran ng hanggang 4 na beses ang halaga ng isang tupang kanyang kinuha dahil wala siyang awa." Pagkatapos, sinabi ni Nathan kay David, "Ikaw ang taong yan. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Pinili kitang hari ng Israel at iniligtas kita kay Saul. Ibinigay ko sa iyo ang kaharian at ang mga asawa niya. Ginawa kitang hari ng buong Israel at Juda. At kung kulang pa ito, bibigyan pa sana kita ng mas marami pa riyan. Pero bakit hindi mo sinunod ang mga utos ko at ginawa mong masamang bagay na ito sa paningin ko? Pinapatay mo pa si Uriah na Hiteo sa labanan. Ipinapatay mo sa mga Amonita at kinuha mo ang asawa niya." So, sa ating binasang passage, bakit merong confrontation na naganap dito sa chapter 12? So, babalikan po natin ang chapter 11 dahil nandun yung ang kabuuan ang nangyari. So, ito. Ayan yung isang illustration picture ni King David at si Bathsheba. Isang hapon ay hindi makatulog si David. Nagising siya ng gabi and then pumunta siya sa taas ng palasyo at sa kanyang paglalakad-lakad sa kanyang palasyo, nakatingin siya sa baba at meron siyang nakitang napakagandang babae na naliligo. And then sabi ni King David, sinabi niya kasama niya sa bahay, pinaimbestigahan niya kung sino yung babaeng yan. At nalaman niya na taken na pala si Bathsheba at hindi na siya pwede. Tignan ninyo, dahil king, nakukuha yung gusto. Amen. Tignan ninyo, nasa danger zone na si David, ang kanyang spiritual. So, tignan ninyo, sapagkat ang kayamanan at kapangyarihan, maaaring umaakay ito sa tao para tanggihan ng Diyos at ipagwalang bahala. Nagkaroon na ngayon ng secret affair itong sila King David at si Bathsheba. At ngayon, nabuntis. Nabuntis na siya and then ito na, nag-aalala na rin itong si David. Kasi nga may asawang tao yan si Bathsheba. And now, meron siyang mga plan para mapagtakpan ang kanyang mga ginawang kasalanan. So, ang plan ay niya, sinabi niya sa commander si Joab na pauwiin muna si Uriah. Mag-day off muna siya para naman makatabi niya ang kanyang asawa. Kaya lang itong si Uriah, dahil nagigilty siya, ayaw niyang makitabi sa kanyang asawa dahil ang kanyang mga kasama sa labanan ay matindi yung nangyayaring labanan doon. Makakatulog ka ba naman ng maayos o kahit nakatabi mo yung magandang asawa? So hindi siya umuwi sa bahay nila. At nag-aalala na ngayon itong si David. Mayroon siyang plan B. Nilasing niya ngayon si Uriah. Pero kahit nalasing itong si Uriah, ay hindi pa rin siya umuwi sa bahay nila. Natulog siya sa labas sa palasyo. Di wala, hindi siya nakalusot. So merong plan C. At dito nga nangyari yung karumal-dumal na talagang pinagplanuhan niya na patayin si Uriah. Although, hindi siya yung personal na pumatay, pero nandun yung command niya na ilagay siya sa front line na kung saan matindi yung nangyayaring labanan doon.
So, problem solved. Namatay si Uriah. When we sin in secret, God is our only audience. Hindi tayo makapagtatago sa Panginoon. Lantad lahat ang ating mga ginagawa, pati yung nasa isip natin, alam ng Panginoon. Amen. Alam din ng Panginoon kung saan ka pupunta after ng service na ito. Ikaw lang nakakaalam niyan. So, ito na ngayon. So, inutusan ngayon ang ating Panginoon, si Nathan. And then, matalino itong si Prophet Nathan, talagang maganda yung approach niya kay David. Gumawa siya ng isang parabola, isang kwento. At ang kwento nito ay merong dalawang yung mayaman at yung mahirap. Ang mayaman ay marami siyang tupa at baka. At sinisimbolo ng mayamang ito ay si David, na marami siyang asawa at concubine. At yung mahirap naman ay isa lang yung kanyang tupa na kung saan mahal na mahal niya, inaalagaan niya, at talaga namang itinuturing niya itong parang anak na babae. Ito ngayon, nagkaroon ng bisita yung mayaman na lalaki, ayaw niyang magpalitsyon sa kanyang mga alagang baka at tupa. So kinuha pa niya yung nag-iisang alaga ng yung mahirap. Ito na ngayon, tignan ninyo, ang ginamit pa na simbolo, yung hayop ay yung tupa. Alam natin na si David ay shepherd siya dati ng mga tupa. Malapit yung loob niya doon. Ito na, habang nagkukwento si Prophet Nathan, na carried away ngayon si King David. Parang tayo yan, no? Di ba pag nanonood tayo ng K-drama, kilig na kilig ka. At pag binubuntal na yung paborito mong bida, ay talaga naman nagagalit ka na rin sa kontrabida. Sinusuntok mo na rin yung unan mo. Sige, bilis-bilisan mo. Parang ganon. Ito na ngayon, si David. Na-carried away siya ngayon. Sabi niya, nagalit siya, napasigaw siya sa galit. Dapat, sabi niya, dapat sa taong yan ay mamatay. Dapat, magbayad siya ng 4 na beses. Alam niya yung law. Kasi pag nagnakaw ka, pag kinuha mo yung may papalitan yun ng 4 times. So, ito na ngayon si David, ay si Nathan. Ayan na, yung pangatlong picture natin, para ma-picture natin. Ikaw, sabi ni Nathan, ikaw yung taong yan. You are the man. Sabi niya kay David. Tignan ninyo, kilala natin si King David as the man after God's own heart. Ito siya ngayon. Napawalay siya sa Panginoon. Sa kabila ng mga favor, upon favor na binigay ng Panginoon sa kanya, mula sa pagiging shepherd, ginawa siya ng Panginoon na king. Hindi lang sa buong Israel to, buong Israel and Judah. At iniligtas din siya ng Panginoon sa kamay ni Saul dahil balak din siyang patayin noon. At ito bang sinabi ng Panginoon, lahat ng mga ari-arian ni Saul, pati na yung kanyang mga sambahayan at ang kanyang mga asawa, ay napunta lahat kay David. Kung tutuusin, wala na siyang mahihiling pa. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, bakit mo ako sinuway? Saan ako nagkulang? Bibigyan pa naman sana kita ng mas marami pa riyan, sabi ng ating Panginoon kay David. Parang dialogue natin yan. Diba? Pag yung may asawa, bakit? Saan ako nagkulang? Bakit mo ako niloko? Pinapadala ko naman lahat sa iyo, ang mga sahod ko. Bakit mo ako niloko? At tinanan mo si kumare. Parang yun ang dialogue natin sa ating asawa. Yung binigay mo na nga lang ang lahat, pagtataksilan ka pa. Kung ilalagay naman natin yan sa ating relasyon sa ating Panginoon, sabi siguro ng ating Panginoon sa atin, anak, bakit ka ganyan?
Bakit ba hindi mo ako inuuna? Bakit lagi ka na lang nag-absent? Lagi ka na lang nalalate? Pag-service. Di ba, namatay ako para sa'yo? Sabi ng Panginoon, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pinatawad at minahal kita, kahit ganyan ka. Sabi ng Lord sa atin, saan ako nagkulang? Yun, hindi natin nakikita yung provision, yung blessing na binibigay ng Panginoon sa atin. Si David, nawala siya nawala sa will of God si David. The same din sa atin, mga kapatid, nawawala tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Yung araw ng Sunday ay nagiging negotiable na rin sa atin. Sa'yo, mas mahal mo na si Betamax. Si Betamax, o si anumang uri ng mga pyramid na yan. Aanhin mo ang kayamanan, kapatid, kung wala ka naman relasyon sa Panginoon. Hindi nakukuha dito, nagpipray naman ako sa bahay. Hindi yun ang gusto ng Panginoon sa'yo. Nais pa rin ng Panginoon na makipag-isa ka. Nandito ka sa araw na ito na nakikinig. Para hindi naman masayang ang message ng Lord every Sunday para sa'yo. Yes, it's true. Dumadating talaga tayo sa punto ng buhay natin ng mga Kristiyano, nanlalamig tayo, nanghihina, nanlulupaypay. Kapatid, pag ganito na yung damdamin mo, hindi mo na maramdaman ang pagkilos at ang kapangyarihan ng Panginoon sa atin dahil merong hindi tama sa puso natin. Amen. Wala ka nang gana sa prayer life mo. Mananalangin ka lang pag may problema ka. Napipray pa ba kayo? O pag during the praise and worship service, nagtataka ka, bakit anong meron dito sa katabi ko, talaga naman all out siya sa pagsasayaw sa Panginoon. Yung talaga naman tinataas niya yung kamay niya, yung feeling niya, abot na niya yung kisame. Kasi nga, tignan mo nyo, yung talaga naman, gusto niyang makaniig, yung present, dinanamnam niya yung presensya ng Panginoon. Kahit nga minsan namamali tayo sa lyrics. Minsan pag kumakanta ako, nakapikit ako, kung minsan napagbabaliktad ko yung mga lyrics. Sabi mo, tapos makikita mo yung kapatid na talaga namang tumutulo ang kanyang luha. Ramdam na ramdam niya ang presensya ng Panginoon. Majesty, talaga namang tumutulo. Worship His Majesty. Uncle Jesus. Ginawa mo bang Uncle si Lord? Mga kapatid, when the heart is right, it doesn't matter the lyrics. Amen. Kahit bali-baligtad pa yan, bahala na si Lord na mag-arrange. Amen. Yung puso natin na nagwo-worship. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, dapat ito yung kahandaan natin. Yung confrontation of the heart. Na habang nakikinig ka ng preaching, pwedeng masaktan ka, pwedeng tukuyin ka, pwedeng diretso yung dating ng preaching sa'yo. Yan ang tunay na revival. Merong nagaganap na confrontation. Amen. Dapat ang maging response natin, Lord, i-rebuke mo ako kung meron kang nakikitang mali sa mga ginagawa ko na hindi ka na aware eh. Sabi nga dito sa slides, brothers and sisters, if another believer is overcome by some sin, you who are godly should humbly and gently help that person back onto the right path. Ito na ngayon yung kagandahan ng cell group. May mga taong nagpipray sa'yo. May mga taong nag-a-advise sa'yo. At meron ding mga taong nagko-correct sa'yo. Talagang meron pinapadala ang Panginoon sa atin to confront us. Who is your Nathan? It's either our pastor,
mga preachers, si leader na lagi mo siyang kasama, ay yung mga kasama mo sa mga cell group member, sila ang gagamitin ng ating Panginoon as your Nathan. Kaya lang minsan kasi ang usually na response ng isang believer, pag nire-rebuke siya, lalo na pag nire-rebuke siya ng leader niya, sabi mo, lalo na pag against sa kalooban mo yung sinasabi niya. Sabi ng leader mo, hoy, i-break mo na yan. May asawa yan. Pero ikaw pa rin, pilit ka pa rin ng pilit. Hinihintay mo pang mabalo talaga yung ano. Tapos pag nagsabi si leader mo, galit ka na. Sabi mo, in Jesus' name, get away my Satan. Sabi mo, feeling mo, kalaban si leader. Ang tingin mo sa kanya, aswang. Nagagalit na tayo. Sincere lang naman si leader sa inyo. Pakinggan ninyo itong mabuti. Pag nakikinig tayo ng preaching, minsan, hindi tayo sensitive. Iniisip mo, pag mayroong binabanggit si pastor or yung preacher, ay, parang kilala ko yung pinapatungkulan niya. Di ba? Parang itong katabi ko. And then, minsan, nagtra-transform tayo into giraffe. Ayan, kung hindi mo nakita yung sa katabi mo, lilingon ka pa simple. Nandun siya. Buti na lang naka-attend siya sa araw na ito, sabi mo. Hindi, kapatid. Dapat lahat ng mga, yung mga sinasabi dito, akuhin natin yun. Amen. So if God is confronting us, rebuking and dealing with us, we better sensitive. Or else, useless lang na umattend ka sa araw na ito. Sayang pa yung pamasahe mo. Kaya, ang salita ng Diyos ay hindi iniilagan. Huwag kang ilag ng ilag, sister. Natatamahan yung nasa likod mo. Siya nang sumasalo. Kapatid, merong gustong iparating sa iyo ang Panginoon. Hindi sa idea na magtatampo ka na agad. Magdadamdam ka at ang masaklap, aalis ka pa sa church. Tapos kawawa na si leader kung ano-ano na yung mga pinagkukwento mo doon sa nilipatan mo. Ang sensitivity na sinasabi ko dito ay yung spiritual awareness natin sa mensahe na binibigay ng Panginoon sa atin. Hindi pwedeng tsamba lang yung preaching sa araw na ito, kapatid. Itinakda talaga ng Panginoon na magkikita tayo sa araw na ito. Amen. Hindi ka sana palalabasin. Or di kaya meron kang imimit muna, pero nakarating ka pa rin, kapatid. God bless you. Amen. And then, we need to have a prepared heart also. Na pagdadalo ka ng service, lubos-lubusin mo na, kapatid. And dapat din, nadisiplinahin natin yung ating sarili. Nasabi ng presider, walang kakain. Tinatago mo pa rin. Ang laki pa nga yung nilagay mo sa bunganga mo. Di ba? Dapat nga, maluwag na nga yung time natin, di ba? Na 11 o'clock, nakakain ka na dapat yan. And then, huwag mo ding ipakita, kapatid, na mas excited ka pag pinag-uusapan sa cell group nyo yung outing kaysa sa service. Bakit pag nag-post si leader about sa service o about sa DMM, walang nagsisin. Pag nag-post si leader ng ito, yung pagkain natin ngayong Sunday. Yung mga ulo, bumaba na siya. Bakit pag yung topic sa DMM walang nagsisin, wala man lang nag-react? And then pag may announcement si leader, na kailangan ninyong mag-react para naman na alam ni leader na nabasa ninyo. Hindi yung mag-PPM pa si leader, ay sister, meron akong post doon, baka gusto mong diba? Anong silbi ng group chat? Kung mag-PPM si leader, tapos magbisi-bisihan ka, kunwari, nakikita nga namin na nagla-like ka nga doon, tsaka nagko-comment ka pa sa ibang mga bakit sa cell group ninyo hindi ka attentive? And then, wag mo ding ipakita, kapatid,
na mas kinikilig ka sa mga pinapanood mo na Korean drama kaysa sa pagbabasa mo sa salita ng Panginoon. Amen. Pag ginagawa mo nga pampatulog yung Bible, kasi nga, di ba, pag nagbabasa ka, antukin ka. Parang maraming nakarelate. And then, di ba? And pag nanonood ka ng Netflix, kay drama yan, naranasan ko din yan noon. Talagang nilalabanan ko yung antok ko para matapos ko yung episode. Kahit naabutin ako ng madaling araw. Kapatid, buti pa si Netflix, pinaglalaban mo. Bakit kasalukuyan ng preaching? Nasa first point pa lang ako. Buti nga si Netflix talagang pinaglalaban mo. Buhay na buhay ka. Bakit pagkasalukuyan ng preaching, nag-aagaw buhay ka, kapatid? Huwag ganon. Sabihin mo sa katabi mo, ipaglaban natin to. Amen. Hindi kayo makakatulog. Amen. Sabi dito, don't tolerate. Remember, the goal of confrontation or discipline is restoration. Amen. So this brings us to number 2. When there is revival, there is conviction. So once nagkaroon ng confrontation, ito na, mako-convict ka na. This is what the Lord says. Out of your own household, I am going to bring calamity on you. Before your very eyes, I will take your wives and give them to one who is close to you. And he will sleep with your wives in broad daylight. You did it in secret, but I will do this thing in broad daylight before all Israel. Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, the Lord has taken away your sin. You are not going to die, but because by doing this, you have shown utter contempt for the Lord, the son born to you will die. Ito na, David was under the displeasure of the Almighty for his adultery with Bathsheba and his murder of Uriah, and God let his enemies loose against him. So God announced his punishment of David. Ang kasalanang nagawa ni David ay nagdulot ito ng kaguluhan sa kanyang pamilya. Nakakatakot ito, mga kapatid. Every time nagagawa ka ng kasalanan, lagi ang casualties, damay ang pamilya mo. Hindi lang ikaw. Buti sana kung ikaw lang, aakuhin mo lang yon. Hindi naman. Nadadamay ang pamilya natin. So, yung three of David's son would be murdered. Si Amnon by Absalom. At si Absalom by Joab. At si Adonijah by Solomon. Sabi dito, we will never know the severity of our sin until we see it as sin against God. So hindi natin malalaman ang kalubhaan ng ating kasalanan hanggang makita natin ito bilang kasalanan laban sa Diyos. Sabi nga nila, enjoy now, pay later. Sige, enjoy sinning. Or yung consequences, coming soon or soonest, darating yan. Sa preaching, mga kapatid, hindi ka dapat matapos dun sa na-sense mo, or narinig mo, or naramdaman mo yung mensahe, or pangungusap ng Diyos sa'yo. Take action, kapatid. Ayusin ang relasyon natin sa Panginoon hanggang hindi mo inaamin na nagkasala ka sa Diyos, hanggang hindi ka nagsisisi dahil pag mali na yung puso, pati na rin yung ginagawa mo ay mali na rin. Sinasabi mo siguro, akala siguro ni pastor o akala siguro ni Sister Chiki, tatablan ako sa mga sinasabi niya, na hindi ko papatulan. Akala niya siguro, iintindihan ko siya.
mag-preach ka lang na mag-preach. Sabi niya siguro, no, wala akong pake. Minsan, parang nagre-resist tayo. Huwag ka nang magmatigas, kapatid. Yan yung pumapatay sa atin na yung apoy natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. At yan din yung pumapatay yung relasyon natin sa Panginoon. Hindi tayo, ayaw nating magpatama. Today, if you will hear His voice, harden not your heart. Kahit napakagaling mo, kung ayaw mong magpakorek, at kung ayaw mong paturo, at kung ayaw mong patama, may tama ka na, kapatid. Amen. So, napakahalaga sa bawat isa sa atin na magpasakop tayo sa conviction ng banal na Espiritu. Nung sinabi ni Nathan, you are the man. Wala kayo nabasa na nangatwiran si David. Pero bilang tao, pag natiklo tayo talaga, we still trying our best na magpalusot. At mga twiran. Sabi mo, kasi nauna siya Nauna siyang ng babae. Nang lalaki na rin ako. Naki-boyfriend na rin ako. Minsan yun yung nangangatwiran tayo. Hindi porke na una nagkasala yung asawa mo, lalo na't kasal kayo, mga kapatid, hindi yan ticket mo, hindi yan magiging ticket mo na para magkasala ka din. Adultery pa rin yan. Dadagdagan mo lang ang sakit ng ulo mo. Hindi mo yan mahahanap sa ibang pagmamahal yan. Ituon mo na lang yan sa ating Panginoon. Amen. So, once na na-convict tayo sa ating kasalanan, ay talaga naman mapapakonfess ka. And that is a sign of submission and humility. Na sabi mo, I have sinned against the Lord. Confession means agreeing with God that He declares about my sin is true. The good thing is that we can see how David acknowledged that he sinned against the Lord. May pagkakataon naman na nalilihis talaga tayo ng landas at napapawalay tayo sa presensya ng ating Panginoon. Dahil na rin sa ating mga wrong priorities sa buhay natin. Yung okay na lang sa'yo na hindi ka na mag-church. Dahil mas matimbang na sa'yo ang pagpa-part-time. Yung meron din tayong mga inaalagaang mga fried chicken sa sarili natin. Yung ma-fried tayo masyado. Ayaw nating magpakumbaba. Kasalanan din yan, kapatid. Alam ninyo, lahat naman tayo mayroong pride na inaalagaan. Na-convict din ako, mga kapatid. Nung i-confess ko na. Di ba sinabihan ako ni pastor na mag-preach. And sabi ko noon last Saturday sa kanila, ito yung pinaka-shortest period na panag-prepare ko ng preaching. And yun ang first time ko na tumayo na hindi ko pa tapos ang manuscript. Nung sinabihan ako ni pastor, talagang binigla ako. Hindi ko inopen ang kanyang message ng ilang oras. Ako ay nagbabaka sakali, baka na wrong sense si pastor. Sabi ko, baka sakali, bigyan ko pa siya ng chance na burahin yung message niya sa akin. Binulsa ko yung cellphone, biglang, nag-open ba naman bigla-bigla? Di nasin na niya yung message, nasin na niya yung, di ba makikita pag nasin? Di wala akong choice. Di sabi ko, noted, pastor. Ito na, ewan ko ba, wala pa akong outline. Nag-iisip na ako ng altar calling. Eto na, sabi ko, parang magulo yung isip ko. Bakit ba naisip ko yun? And then sabi ko, iba yung in-approach kong tao. Sabi ko, hoy sister, kasi close ko din siya. Anong ipapakanta mo sa Sunday na to? Sabi ko. Binigay naman. Ang intention ko magtanong. And then, nag-message na sa akin yung leader. Ayun na. Sabi niya, sis, dapat sa akin mo kunin.
Hindi ko pa nakita mali yun. Nangatwiran pa ako. Ay, grabe naman, Lord. Sabi ko. Nagtanong lang naman ako, Lord. Anong mali? Sabi ko, eto na. Habang, in a prayer, meron pinapakita sa akin si Lord. Kasalanan mo, sabi ng Lord sa akin. Alin ang kasalanan ko doon, Lord? Iba ang in-approach mo. Hindi ka nagpasubmit sa leadership niya. Ito na, sabi ko, parang yung pride natin. And then sabi ko, nag-sorry naman ako. Lord, sabi ko, sorry sis, hindi ganun yung intention ko, sabi ko. And then, yung kinabukasan din, na meron nagbigay din sa akin ng tinapay. Parang peace offering. Sabi ko, hoy sis, baka naman makababa ka, i-share ko itong tinapay. Para alam ko naman, siyempre, alam ko na sumama ang loob din niya sa akin. Yun, di ba? Pinsan, parang hindi tayo mapapakali pag kinukonvict tayo ng banal na espiritu. So we need to magpasubmit. Kahit na talagang feeling mo parang kawawa ka or ganon, magpasubmit ka sa udyok ng banal na espiritu. At least, nung nagawa ko na yon, nagkaroon ako ng peace of mind. Amen. So, ito na. Sabi dito, we better stay away from it. We don't want to end up all cold and stiff. So, mga kapatid, so we need to be careful. Kasi maraming way ang Satan para i-hook tayo na magkasala. Or di kaya, isa ding trick ng kaaway, i-discourage ka. Or di kaya, marami siyang mga kaparaanan. At saka wag ka ding tambay ng tambay dun sa ali-ali. Tsaka tignan mo din yung mga sinasamahan mo, mga kaibigan mo. Pilihin mo yung mga kaibigan mo na dadalhin ka sa Panginoon. Hindi doon sa diskuhan. Amen. So kung may bisita ka sa umagang ito, kapatid, kung bisita ka, you are in the right place. Hindi ka niya dinala doon sa diskuhan. Amen. And then, pag may mag-friend request sa'yo, lalo na pag may asawa, wag yung accept ka ng accept. Hindi porke AFAM. Hala, sige, pindot ka na agad kasi AFAM Kapatid, may asawa ka. Hindi porke nagkaroon ka na nag-away lang kayo ng asawa mo, naging single ka na agad. Kawawa naman yung asawa natin sa Pilipinas. And then, iwasan mo din yung magtatambay ka sa mga dating site. Wala dun si forever mo. Hintayin mo ang Panginoon, may ibibigay ang Panginoon sa'yo. Amen. Ito na. There are two primary responses. We either run to God in repentance or run away from God in shame. Saan tayo dyan? So, we need to run to God in repentance. Forgiven sin still has consequences, but bitter consequences don't mean we're not forgiven. So, ang pinatawad na kasalanan ay may kahihinatnan pa rin. Ngunit, ang mapait na kahihinatnan ay hindi nangongahulugan na hindi tayo pinatawad. Psalm 51:1-2, Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness. According to the multitude of your tender mercies, blot out my transgression, wash thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. So the path of reconciliation to God begins with an acknowledgement of who God is. So, He is our Creator, He is our Judge, He is the Author of life, He is our Redeemer, and only through Him can forgiveness of sin be attained. So napakahalaga na maunawaan natin na ang pag-ibig ng Diyos ang dahilan kung bakit siya nagbibigay ng awa. Dahil karapat-dapat tayo sa kanyang puot. Dahil sa ipinahayag sa kasulatan na ang kasalanan ay dapat mabayaran.
Ngunit dahil mahal tayo ng ating Panginoon, ay naglaan siya ng paraan para tayo ay makatakas doon, makatakas sa walang hanggang paghatol na ito. At sa pamamagitan ng pag-aalay niya sa kanyang bugtong na anak na si Hesukristo para sa atin. Amen. And alam niyo ba na yung Psalm 51 ay ito yung response ni David yung confrontation na ginawa ni Nathan. Ito ay prayer of repentance. Kung babasahin po natin yung buong chapter ng Psalm 51, ay tunay nga naman madamdamin. At sabi pa ni David doon, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." So, si David, higit pa sa pagpapagaling at paglilinis ang hinahangad niya, kundi nakita din ni David na kailangan niya ng isang ganap na bagong puso na dahil ang kanyang his old heart leads him astray. Iniligaw siya ng dati niyang puso. So this bring us to number 3 na tayo mga kapatid. So when there is a revival of the heart, there is affliction. After Nathan had gone home, the Lord struck the child that Uriah's wife had born to David, and he became ill. David pleaded with God for that child. He fasted and spent the nights lying in sackcloth on the ground. The elders of his household stood beside him to get him up from the ground, but he refused. And he would not eat any food with them. On the 7th day of the child died. David's attendants were afraid to tell him that the child was dead, for they thought while the child was still living, he wouldn't listen to us. When we spoke to him, how can we now tell him the child is dead? He may do something desperate. David noticed that his attendants were whispering among themselves, and he realized the child was dead. "Is the child dead?" he asked. "Yes," they replied. Ito na po, mga kapatid, bunga ng kanyang kasalanan. The judgment of David has been firmly declared. Nagkasakit na malugha ang kanyang anak ni Bathsheba. And if you notice sa verse 15, hindi nabanggit yung name ni Bathsheba diyan. Instead, sinulat na Uriah's wife. Binibigyan diin ng writer the sinfulness of what David has done. Yung taking Uriah's wife for his own. Then David immediately begin fasting, praying, and pleading with the Lord. Pero namatay pa rin yung bata. Kahit na nag-response si David sa confrontation at na-convict siya sa kanyang kasalanan at nagsisi siya, pinatawad siya ng Panginoon. Pero, tignan niyo mga kapatid, hindi pa rin siya exempted sa mga consequences sa mga nagawa niyang mga kasalanan. Hindi tayo exempted. Tignan nga ninyo si David, hindi siya in-exempt ng ating Panginoon, tayo pa kaya? You are free to make whatever choice you want, but you are not free from the consequences of the choice. So, wag padalos-dalos kapatid, na wag nating gawing ticket yung mga nangyayari sa buhay natin, nagagawa ka na rin ng mali. Dapat itama mo yung dapat itama. And then kung nagkasalaman yung asawa mo or yung membro ng pamilya mo, ipag-pray mo sila. Para makakilala din sila sa ating Panginoon. Kasi nga, pag yung isang mali ay susiklian mo ng isang mali din, ay talaga naman ikaw, buong pamilya mo ang magsasuffer. Amen. Before I was afflicted, I went astray, but now have I kept your word.
nang ako'y hindi nyo pa pinaparusahan, ako'y lumayo sa inyo. Ngunit ngayon, sinusunod ko na ang inyong salita. Diba? Pag maayos naman kasi ang ating buhay, minsan hindi na kayo nagkikita ng inyong Bible. Hindi mo na rin na kinakausap ang ating Panginoon sa prayer life mo. Nawawala ka na rin sa church. Lolobog, lilitaw ka na rin. Para kang kabuti. Nandito ka lang sa loob ng church pag may birthday. Nanyayahan ka. Sige, attend ako. Ang bilis mo nga eh. Ang aga mo. Tinulungan mo nga si leader, nagbitbit. Pero after nun, wala ka na naman. Pag maayos ang buhay kasi, negotiable sa atin ang Sunday. Hindi ka na sumasamba sa Panginoon. Nakikita na lang kita sa live, nagsusumba. Yung nagsasamba, pinalitan na ng sumba. Nagsusumba na siya, ganun na siya. And then, ngayon, biglang nagkaroon ng problema. Afflictions come. Tatawag ka na ngayon kay leader mo. Wow, nakaalala ka. Yung dating hindi nagsisin sa mga group chat. Siya yung pinakaunang na magsisin na ngayon. And then, mag-a-ask ka na ngayon ng prayer. Dati wala kang paki. Ngayon, leader, pag-pray mo naman ako. Ayan, kasi nga, binabagyo ka na ng maraming problema sa Pilipinas. O di kaya, naging matapang yung amo mo. And you need prayer. And then, Sabado pa lang, maaga ka na. Di ba dati lagi ka nalilate? Pag Sabado na ng gabi, dahil ayaw mo nang malate, talagang gusto mang magbago, nagbihis ka na. Nakatulog ka na, may lipstick ka na nga eh. Di ba? Para diretso na. Pag pupunta ka na sa church agad-agad, siyempre mag-toothbrush ka naman. Ayan, di ba? Nandun na yung excitement natin sa Panginoon. And then, pag nagbabasa tayo, nagbabasa ka na rin ng Bible, at nagpipray ka na rin. Praise the Lord. May pagkakataon talaga na dadalhin tayo ng Panginoon sa isang sitwasyon that we will realize that God bring revival on us. Talagang lalagay tayo ng Panginoon sa desperate moment ng ating buhay. Amen. So, meron tayo dito 6 na spiritual benefits of affliction and suffering. Actually, marami po yan dahil ayaw kong hanggang alas 3. So, 6 lang ang kinuha ko. Parang iba na ang tingin nyo sa akin, nagugutom na kayo. Malapit na tayong matapos. So, number 1, afflictions deliver us from pride. Yan. Bibigyan ka ng Lord ng isang mabangis na amo para matanggal ang angas mo. Kasi para matutunan mo ang salitang submission and obedient. Dati sa dating amo mo, haya-hay ang buhay mo doon. Ngayon talaga naman, kasi nung dati mong amo, dahil matagal ka na, minsan ikaw na rin yung amo, ikaw na rin yung nasusunod. Ngayon, sa bago mong amo talaga naman, yes ma'am, lahat. Doon mo matutunan ang mag-submit. And then affliction stir us to pray and keep us dependent on God. Dahil pag walang affliction, pag mag-pray, Lord, good night. Ganun lang tayo. Ang bilis. Pero pag may affliction, talagang mapapaiyak ka pa. Hindi mo namamalayan, naka-1 oras ka na pala sa kapi-pray. Affliction are opportunities for Christ to display His power in us. So, kung meron kang malubhang karamdaman, tapos nagkaroon ka ng miracle healing, dito dinidisplay ng ating Panginoon. And then, affliction drive us to God's Word. Yung dati na hindi mo pinapansin, yung parang walang kalatoy-latoy o walang kabuhay-buhay na binabasa mo sa Bible, ay nagkakaroon na rin ng buhay. And number 5, affliction prove that the reality of God's grace in our life. And number 6, manifest God's faithfulness and mighty sustaining power. So, yan. Because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son.
sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo at itinuturing niyang anak. Kaya magtataka ka lang kung bakit walang affliction na dumadating sa'yo. Hindi ka siguro anak ng Lord. So lahat naman tayo, meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Meaning, lagi tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoon. Kasi minsan, kung wala yung mga yon, nakakalimot tayo. And this brings us to number 4. Pwede niyo nang isuot yung sapatos nyo. Malapit na. So, i-recap nga natin, mga kapatid. So, when there is a revival of the heart, number 1 is, there is confrontation na magaganap. And then yung number 2, after ng yung confrontation na to, it will lead to conviction. Pag na-convict ka na, at mapapa-confess ka na, and then, siyempre, magre-repent ka na. And then yung number 3 kanina, affliction. Na ginagamit din ng ating Panginoon ang affliction na yan sa buhay natin para magkaroon ng revival sa buhay natin, para magkaroon tayo ng intimate relationship sa Panginoon. And then yung mga affliction din na ito ay ito rin yung mga bunga ng ating mga kasalanan. So, ang pang-apat, ngayon, there is restoration. Then David got up from the ground. After he had washed, put on lotions, and changed his clothes, he went into the house of the Lord and worshipped. Then he went to his own house, and at his request, they served him food, and he ate. So, si David dito, nagkaroon na siya ng kapayapaan. Nung namatay yung kanyang anak. Dahil alam niya na ginawa naman niya ang lahat, nag-fasting siya, talaga naman humingi siya ng pagmamakaawa sa Panginoon na pagaling yung anak niya. Pero inalaw pa rin ng Panginoon na mamatay yung bata. His attendants asked him, "Why are you acting this way? While the child was alive, you fasted and wept. But now that the child is dead, you get up and eat." He answered, "While the child was still alive, as I fasted and wept, I thought, who knows, the Lord may be gracious to me and let the child live. But now that he is dead, why should I go on fasting? Can I bring him back again? I will go to him, but he will not return to me." So David was confident that his son ay magkikita sila ulit sa langit. And then, David, verse 24, comforted his wife Bathsheba. And he went to her and made love to her. She gave birth to a son, and they named him Solomon. The Lord loved him, and because of the Lord loved him, he sent word through Nathan, the prophet, to name him Jedidiah. So, kapansin-pansin na ang anak na ito na isinilang sa kasal ay ang magiging tagapagmana ng trono ni King David. Pinili ng Diyos ang anak na ito sa maraming anak ni David upang ipakita sa katotohanan na pinatatawad ng Diyos ang mga nagsising kasalanan. Psalm 71:20-21, sabi dito, "Though you have made me see troubles, many and bitter, you will restore my life again. From the depth of the earth, you will bring me up. You will increase my honor and comfort me once more." So I do believe na bawat isa po sa atin mga kapatid ay meron tayong sariling mga kwento about sa mga experience natin, sa mga mayamang biyaya ng ating Panginoon at habag. So about His goodness and His faithfulness in our life, yung time na dumadaan ka sa matinding problema, sa pagsubok sa buhay, at yung matinding kalungkutan. Praise the Lord, dahil God has been our help in times of trouble. He lifted you up when you've fallen, and He comforted you. And here is the beautiful thing about the Lord we serve,
that he will do it again and again and again. He never leave us nor forsake us. He will deliver us. Praise the Lord. Whenever God restores something, He restores it to a place greater than it was before. Sa tuwing ibinabalik ng Diyos ang isang bagay, ibinabalik niya ito ng isang lugar na mas malaki kaysa sa dati. Hallelujah! Gaya na lang po yung nangyari kay Peter. Alam ko, kilala niyo si Peter. Ayan, yung story ni Peter, hindi natin nakalain na si Pedro ay i-deny si Jesus ng 3 beses. Siya yung disipulo na talaga naman na meron laging sinasabi. Napaka-agresibo. Yung mga pangungusap niya talaga naman, iisipin mo na napaka-loyal niya sa ating Panginoong Hesus. Talaga naman, na sabi niya sa Panginoon, ay iiwanan ka ng lahat, Panginoon, pero hindi kita iiwan. Ipaglalaban niya ang ating Panginoon over his dead body. Atapang atao si Pedro. Wow, atapang atao. Pero, ito na, sabi ng Panginoon sa kanya, "Naku, Pedro, bago magtilaok ang manok, dininay mo na ako ng 3 beses." So, nangyari ngayon, idininay niya ang ating Panginoon ng 3 beses. So, we are like Peter din, mga kapatid, na hindi tayo aware minsan na dinideny din natin ang ating Panginoon sa buhay natin. Ayun nga, lagi kong sinasabi yung mga wrong priorities natin sa buhay. Nagkakasala tayo, just like Peter, sumasablay, nagkakamali, pero sa kabila ng mga pagkukulang natin sa Panginoon, He pursue us. Just like yung ginawa ng ating Panginoon, He pursue Peter, na hindi siya umakyat sa langit na hanggat hindi nare-resolve yung pagitan nila ni Peter. Sabi ng Panginoon sa kanya, "Simon, son of John, do you love me more than this?" Kasi nung napalayo siya sa Panginoon, bumalik siya uli sa pagtitinda sa online. Bumalik siya uli sa pagpa-part-time. Sabi ni Pedro, "Lord, yes." He said, "You know that I love you." Tinanong uli siya ng Panginoon. The same question. Alam niyo ba yung tagpong ito ay nire-restore na ng Panginoon si Peter. Pinatawad siya ng Panginoon and he affirmed his calling. Na pinagtibay niya ang kanyang tungkulin. Tignan ninyo, God is so gracious sa buhay ni Peter. The same with us din, napakayaman ng biyaya ng Panginoon sa atin. Kahit na paulit-ulit tayong sumasablay sa Panginoon. Amen. Pag ang puso natin ay willing magpaayos at magpatama, yung mga pagbagsak natin, mga kapatid, sa mga pagsablay o pagkakamali natin sa buhay, pag yan ay pinaayos o inayos mo at naituwid sa harapan ng Diyos, baka isa ka ding gagamitin ng ating Panginoon for a greater purpose, for the expansion of His kingdom. Kaya mga kapatid, na mangyayari lang na mangyayari lang yung revival na inaasam natin pag tayo ay willing. So we need to respond sa mga command ng Panginoon. Mag-response tayo kung ano yung nais or kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Tingnan nga ninyo si Peter nung nirestore na siya ng Panginoon. Talaga naman na marami sa buhay ni Peter, marami siyang sa pag-una pa lang ng pag-preach niya, ang daming mga nakakilala dahil sa kanya, 3,000 mahigit. Ito na, si David and Bathsheba, yan, pinanganak na si Solomon. Di ba dati nagdadalamhati sila?
And now, na-restore na sila. Na-restore yung kagalakan nila nung naipanganak na si Solomon. Ang meaning ng Solomon ay peaceable, mapayapa. And that name given to him upon the occasion of circumcision. At yung name na Jedidiah na bigay ng Panginoon was given by the Lord, ibig sabihin, mahal ng Diyos. Para sabihin, it was God's way of saying that would love and bless this son of David and Bathsheba. And this last slide na po tayo, mga kapatid, I hope na ito po yung maging heartbeat natin. The heartbeat of God, God is looking for those whose heartbeat is rhythm with His heartbeat. So, hinahanap ng Diyos ang mga taong ang tibok ng puso ay sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Sana, mga kapatid, matagpuan tayo ng Panginoon na tayo pala ay yung isa tayo sa mga hinahanap niya na sumasabay din sa heartbeat ng ating Panginoon. Amen. And ito po, let's all stand and let's sing the song, Create in Me a Clean Heart. Hallelujah. So, mga kapatid, let's prepare our hearts na habang inaawit natin ang awiting ito, the Lord wanted to bring back something in our life na I pray na buksan po natin ang ating puso. If you are crying for revival in your heart, ask the Lord to create in us a clean heart. Alam ko, sabihin mo sa Lord, napakarumi ang ating puso, Panginoon, sabihin mo, just like David, he is asking the Lord to create him a clean heart. Just like us, mga kapatid. Ask the Lord. Maging prayer po natin sa umagang ito yan. Create in me a clean heart. Create in me a clean heart, oh God, and renew the right spirit within me. Create in me a clean heart. Oh, yes, oh God, create in us, Lord, and renew the right spirit within me. Yes, oh God, hallelujah, Lord. Cast me not away from thy presence, oh Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew the right spirit within. One more time, kapatid, create in me a clean heart, oh God. Yes, Lord, hallelujah, clean heart, oh God. Praise Jesus. Spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew the right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. Yes, Lord Jesus, renew the right spirit within me. Cast me not away. Yes, Lord, cast not away, Panginoon. Hallelujah. Create in us, oh God. Hallelujah, Lord. Thy Holy Spirit from me.
joy of my salvation. You're the right spirit within me, yes, oh God. And in you're the right spirit within me. Hallelujah, Lord. Yes, oh God. Hallelujah. Create in us, Lord, a clean heart, Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, is this your desire that God will create in us? That He will create in you a clean heart? Kanina pa lamang kapatid na habang ipinapahayag ang salita ng ating Panginoon. And you know in your heart na nangungusap ang ating Panginoon sa oras na ito sa iyo. Kanina pa lamang. There is confrontation na nagaganap sa iyo, kapatid. Hindi ko alam kung anong kondisyon ng puso mo sa oras na ito. But the Lord knows kung anong kondisyon ng puso mo. Nangangailangan ka ba ng spiritual surgery sa oras na ito dahil alam mo, nangihina ka. Patay yung apoy ng puso mo. Nanlalamig ka sa Panginoon. Nangihina ka. And alam mo, I know you know that you are physically present right now, pero yung puso mo, backslidden ka na, kapatid. Hallelujah. And na-convict ka kanina pa lamang, and then you accept that you have sinned against the Lord. Lord, alam ko na nagkasala ako sa oras mo. Napawalay ako sa iyo. And if you know na na-convict ka sa mensahe kanina, and then kung meron kang pinagdadaanan sa oras na ito, mga affliction sa buhay mo, na dulot ng mga maling mga decision mo sa buhay, mga wrong choices mo, or bunga ito ng mga konsekwensya sa nagawa mo. And then, but the Lord is so faithful, He will restore you. Kapatid, sa umagang ito, I challenge you. If you want to respond, nais mo na ma-revive ang puso mo sa Panginoon na naghihingalo na. Gaya ng sa medical, talaga naman yung mga doktor, talaga they are trying their best na buhayin muli ang naghihingalong pasyente. Just like the Lord. Nais din ng Panginoon na buhayin yung naghihingalo na nating relasyon sa Kanya. Pero the Lord wanted us, yung willing heart natin. If this your desire na magkaroon ka ng revival of the heart sa oras na ito, that God will restore you yung dating apoy mo sa Panginoon, yung paglilingkod mo. I want to pray for you, sister. Itaas lang po natin ang ating kamay. If you want to respond to this message, ngayong atong message na ito, I want to pray for you. If this your cry, kapatid, nagmagkaroon ka ng revival of the heart, and then if you have your family in the Philippines na nais mo din magkaroon sila ng revival, just raise your hand, kapatid. And any dead things in your life, alam mo na patay dito. Kapatid, nandito ang ating Panginoon. Bubuhayin niya uli anuman yung mga patay, whatever that dead areas in our lives. Our God will resurrect those dead areas in our lives. Itaas lang po natin ang ating kamay, mga kapatid, and I will pray for you. Sabi ng Panginoon, mag-response ka. Kino-confront ka na ng Panginoon kanina pa lamang. Nais ng Panginoon yung humility natin, yung submission natin sa Kanya. Nais ng Panginoon magpakumbaba ka sa Panginoon. Sabi nga ng salita ng Panginoon, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face, then I will hear from heaven. Sabi ng Panginoon, hallelujah, I will heal them. I will hear their prayer. Sabi ng Panginoon. And then the Lord says that He will revive you, mga kapatid. Huwag kang mag-resist sa araw na ito. The Lord is calling to you right now. The Lord is here right now sa ating kalagitnaan. Kapatid,
kapatid, if this your desire na ma-revive muli ang dating apoy mo sa Panginoon na ninanakaw ng kaaway, ano man yung mga nakabara sa puso mo na hindi makapag-function ng maigi, aalisin ng Panginoon yan. Yung mga unconfessed sin mo, kapatid, i-confess natin sa Panginoon that the Lord is so faithful. Sabi ng Panginoon, if you confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins, the Lord says. Hallelujah. And He will cleanse us all our unrighteousness. So, let's taas lang natin ang ating kamay at ikaw ay aking ipapanalangin sa oras na ito. Hallelujah, hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, narito ang aking mga kapatid, O God, na inulang iyong kaharian. Lord, itinataas nila, Panginoon, ang kanilang kamay, Panginoon. Lord, hindi ko po sila kilala kung ano talaga ang tunay na nangyayari sa kanila. Hindi ko rin alam, Panginoon, kung ano ang tunay na standing, ang kondisyon ng puso nila sa iyo, Panginoon. Kung ano ang tunay na relasyon nila sa iyo, O God. Lord, I pray that you revive them muli, Panginoon. Na ibalik mo muli, Panginoon, ang dating sigla ng kanilang paglilingkod sa iyo. Hallelujah, Lord, we are crying for revival right now, O God, that you will fill the heart of your people, Panginoon. Hallelujah. Infill them with your power, O God, with your Holy Spirit, O God. Lord, sabi nga ni David, Lord, create in us a clean heart, Panginoon. Dahil hindi ka makakakilos sa buhay ng bawat isa sa amin, O God, hanggat hindi mo nililinis ang aming mga puso, O God. Hallelujah. Lord, ang mga puso na ito, O God, na naglilinis sa amin. Ang mga lumang puso namin, O God, na punong-puno ng kasalanan, O God. Hallelujah. That's why, Lord, we are, Lord, nagkakaisa po kami, Lord, and we are crying, Lord, that create in us a clean heart, Panginoon, upang makakilos ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, sa mga kapatid ko, Lord, O God, na nanghihina, Panginoon, palakisin mo muli sila, Panginoon. Sa Panginoon, sa mga ministry, O God, whatever any dead things, Lord God, sa buhay nila, yung ministry nila, Panginoon, Lord, I pray, Lord, na magpag-apuyin, pag-alabin muli sila, Panginoon, ng joy, Panginoon. Hindi i-restore mo, Panginoon, ang kanilang joy, Panginoon, in serving you. Lord, we are crying out, Panginoon, that you will restore our joy of salvation, Panginoon. Hallelujah. And Lord, i-restore mo kami, Panginoon, sa dati, Panginoon, O God, na kung saan yung dati talaga naman, Lord, andoon yung pag-ibig po namin sa iyo. Pero dahil, Panginoon, sa mga nararanasan po namin sa buhay, Lord, kami po ay napapawalay sa iyo. But Lord, salamat din, Panginoon, sa mga ginagamit mo, Panginoon, ng mga tao sa paligid namin. Those people who confront us, Panginoon, para ipakita sa amin, Panginoon, na kami po ay nawawalay na po sa iyong presensya. Lord, minsan nasasaktan po kami sa mga confrontation na ito. But Lord, we need to submit in humility. We need to submit to you, Lord, O God, na kung saan, O God, para makakilos ka sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Hallelujah. At mga kapatid, kung sino man sa inyo nang merong karamdaman sa oras na ito, o meron kang mga miyembro sa pamilya na nangangailangan ng kagalingan sa oras na ito, I want to pray for you, mga kapatid, sa oras na ito. Kung ikaw ay merong karamdaman sa oras na ito, the Lord is our healer sa oras na ito. That He will restore yung dating sigla ng katawan mo. I pray for you all, sisters, ang lahat ng mga may pamilya dito na nangangailangan ng kagalingan, that the Lord will restore their health. Hallelujah. Lord, ipuin mo ang aking mga kapatid, O God, sa mga may karamdaman sa oras na ito, Lord, I pray for the healing power, Panginoon, of our Lord Jesus will touch the lives of those people, Panginoon, na nangangailangan ng kagalingan. Yung mga pananakit mo ng ulo, kapatid, I pray for healing in the name of Jesus. Hallelujah. Sa mga
mga pamilya natin sa Pilipinas, anumang mga sicknesses and diseases nila, in the name, by the power of the Lord Jesus Christ, they were healed. Hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa mga ginawa mo sa oras na ito. At meron po akong isang challenge, mga kapatid, sa mga bisita po namin or yung mga dati na pong dumadalo dito, na alam mo, you know in your heart na wala ka pang relasyon sa ating Panginoon. I want to pray for you. Inahanyayahan ka ng ating Panginoon na magbiliglob sa Kanya. Kung putol ang ugnayan mo sa Panginoon, and you know in your heart, kapatid, na malayo ang loob mo sa Panginoon, I want to pray for you. Kung nais mong tanggapin ang ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, I pray for you, kapatid. Itaas mo lang, kailangan isurrender mo ang buhay mo sa Panginoon. Alam mo, sa pagtaas mo lamang ng iyong dalawang kamay, ay sinisignifies na sinusurrender mo ang iyong ang buhay mo sa Panginoon. So, if you want, I pray for you, huwag kang mahiya, kapatid, dahil kagaya mo din kami na may nag-challenge sa amin noon na isuko namin ang buhay namin sa ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa kapatid na nagtaas ng kanyang kamay. Hallelujah. Kapatid, huwag kang mahiya na itaas ang kamay mo pa. Just raise your hand higher to the Lord. The Lord is here. Nakikita niya yung kamay mo na isinusuko mo ang buhay mo sa Kanya. Lord, narito ang aking mga kapatid, Lord, nag-respond sa kaming mga paanyaya, Panginoon. Lord, tabihan mo nga po sila ng banal na Espiritu sa oras na ito, na maintindihan nila ang kanilang ginawa sa oras na ito, sa kanilang pagsuko ng kanilang buhay, O God. Kapatid, sumunod ka lang sa aking panalangin. Hallelujah. Panginoon, ako po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala sa iyo. Naputol ang ugnayan ko sa iyo. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng mga pagkukulang ko sa iyo, sa lahat ng pagmamalabis ko sa iyo, sa lahat ng mga bagay na hindi ka nalugod sa buhay ko. Patawarin mo ako, Panginoon. Linisin mo ang aking buhay para makakilos ka sa buhay ko. At sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap kita sa buhay ko bilang aking Diyos at tagapagligtas. Dahil alam ko po, Panginoon, na Ikaw ang tanging daan para makapunta po kami sa langit. Ako ay nananampalataya sa iyo, Panginoon. Sabihin mo, kapatid, na Ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa aking kasalanan. At Ikaw ay nabuhay muli sa ikatlong araw. Panginoon, tinatanggap kita sa buhay ko. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy ka pa na magpakilala sa buhay ko. Salamat, Panginoon, at nakilala kita dahil meron na po akong assurance ng aking kaligtasan. Kapatid, ako na lang mananalangin sa iyo sa oras na ito. Panginoon, maraming salamat, O God, sa aking mga kapatid, Panginoon, na nagtaas ng kanilang kamay sa oras na ito, na isinuka nila, Panginoon, ang kanilang buhay, O God. Lord, ipinapanalangin ko ang aking mga kapatid na ito, Panginoon. Lord, tabunan mo sila ng iyong makapangyarihang dugo, O God, na hindi po sila maagaw ng kaaway sa iyong kamay. And I pray, Panginoon, na habang sila ay nagpapatuloy, Panginoon, sa kanilang Christian walk, I pray, Panginoon, na sila pa'y magpatuloy para mas lalo pa nilang maranasan ang mayamang biyaya mo sa buhay nila. At Lord, I pray na ang magpatuloy ang aking mga kapatid na ito. Thank you, Lord, dahil alam po namin sa oras na ito, O God, ay libo-libong anghel ang nagagalak, Panginoon, sa iyong kaharian, sa buhay ng aking mga kapatid na tumanggap sa iyo sa araw na ito. At thank you din po, Lord, sa lahat, Panginoon, ng aking mga kapatid na dumalo sa serbisyong ito. Salamat, Panginoon, sa buhay nila. Lord, ikaw din po ang nakakakilala sa kanila. Ano man po yung, Lord, yung mga prayer petition, mga request ng bawat isa sa amin. I pray, Lord, that you will grant their request and their prayer, O God, in the name of Jesus. Lord, hipuin mo ang aking mga kapatid na ito, Panginoon. Gayon din po yung mga pamilya na nire-represent nila sa Pilipinas, Panginoon.
Panginoon, ipuin mo ang kanilang pamilya, Panginoon, nabakuran mo ng iyong proteksyon ang mga nila sa buhay. Salamat, Panginoon, dahil inaangkin na po namin ang pangako mo, Panginoon, sa Matthew 6:33, O God, that if we seek ye first your kingdom, and all these things shall be added unto us, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. And I speak blessing upon blessing sa bawat